Hi everyone! So for today's video, today is December and this is autumn now here in Japan. Kaya naisipan namin nito ni Chon at Leslie na pumunta ng Osaka Castle, Japan para maghanap ng mga magagandang puno. So naghahanap nga kami dyan ng mga magagandang kulay na puno na kulay dilaw at pula kasi nga autumn season ngayon dito sa Japan at wala kaming mahanap dito sa may malapit sa amin. So specifically, yung mga magagandang dahon pala na kulay dilaw at pula nga pala yung pinaka-purpose namin na puntahan. And aside from that, since ilang buwan na nga lang pala kami dito sa Japan, ay gusto na talaga namin mapuntahan yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Medyo late na nga kami bago nakaalis siya ng bahay at inabot na rin kami ng tanghali pero okay lang naman kasi mabilis lang naman yung bahay kapag train. Marami pa kasi mga magagandang lugar na hindi namin napupuntahan dito sa Japan kaya habang nandito pa kami ay ine-explore na namin at ini-enjoy na rin. Bale, dumaan nga pala muna kami sa may Daiso store para bumili ng pandikit sa sapatos kasi nasira agad itong sapatos na suot-suot ko. Grabe, hindi pa nga kami nakakarating sa may train station na nasira na agad itong sapatos na suot-suot ko. Hiniram ko lang kasi to kay Aisa kasi wala pa akong nabibiling boots. Bale, dito na nga lang pala ako sa loob ng Daiso nag-ayos nitong sapatos kasi naman sobrang hassle kapag sa labas pa ako nag-ayos nito. And after ko ngang maayos yung boots ay dumiretso na pala kami dito sa McDonald's fast food para bumili ng pang takeout kasi sobrang gutom na kami, hindi pa kasi kami nagbe-breakfast. Tinake-out na nga lang namin dyan yung foods kasi wala na kaming masyadong oras, medyo malayo-layo pa kasi yung pupuntahan namin sa Osaka. Bale, 2 train pa kasi yung sasakyan namin bago makarating sa Osaka Castle at maglalakad pa rin kami ng ilang minuto bago makarating doon kaya naman naisip na lang namin i-takeout at kainin habang nagbabiyahe. And nandito na nga kami sa pangalawang station at naglalakad na kami dyan papunta sa entrance ng Osaka Castle. Bale, first time ko nga palang makapunta dito sa Osaka Castle at second time na rin pumunta dito ni Chona kaya medyo familiar na siya dito sa lugar na to. Pagpasok nga namin dito sa pinaka-entrance ay sobrang dami ng tao, mostly mga turista. Medyo napaaga nga yung pagpunta namin sa autumn kasi ba naman hindi pa masyadong nagbo-bloom yung mga dilaw na dahon which is yung talaga yung gusto naming makita at puntahan. At since napakalayo nga ng expectation namin versus reality, enjoy na lang namin yung mga oras na yan. At least nakapunta kami sa Osaka Castle. Pero okay lang naman kahit wala yung mga dilaw na dahon, at least meron mga pulang kulay na dahon kaya nag-enjoy pa rin kami kahit papano and finally nakarating na rin ako sa Osaka Castle. Pala ito nga pala yung itsura ng Osaka Castle, isa ito sa pinakasikat na castle dito sa Osaka, Japan. And after taking photos and videos ay naisip na namin itong mga kasama ko na sumakay ng bus para malibot namin kung ano yung meron dito sa may part ng Osaka Castle, Japan. Actually wala talaga to sa plano na sumakay ng bus pero medyo na-curious kami dyan kung ano yung meron at ano yung tinitignan nila kasi ang daming mga nakasakay na turista and back and forth nga pala to at may bayad din. Hindi ko alam kung 400 to 500 yan pala yung entrance na binayad namin dito pero nag-enjoy naman kami dyan ng bongga kasi nakita namin yung mga magagandang puno habang nasa loob ng bus. Well, actually hindi talaga namin alam dyan kung saan kami pupunta at titigil pero habang nasa loob kami nitong bus ay nag-enjoy kami panoorin itong napakagandang mga puno na may magagandang kulay na dahon gaya nitong green at yellow and also meron ding mga konting pula. And dito nga pala sa may part na to medyo meron na rin kaunting dilaw na dahon pero hindi pa masyadong kaano pero feeling ko next week medyo magbo-bloom na to ng bongga. Bale, pinag-iisipan nga namin itong mga kasama ko kung babalik pa kami dito next week para naman makita talaga namin yung pinakadilaw na dahon kasi hindi pa talaga siya masyadong nagbo-bloom ngayong araw. Pero okay lang naman kahit hindi na kami bumalik dito sa Osaka Castle, at least napuntahan namin dito for the first time at pwede rin kami mag-try ng ibang lugar. After nga namin ng ilang minutong pamamasyal ay nagutom na agad kami nitong mga kasama ko kaya naman naisip na namin kainin yung tinake-out namin na foods from McDonald's. Sobrang lamig na nga nung mga oras na yan at kahit naka-gloves na kami ay nanginginig pa rin kaya naman naisip na rin namin itong mga kasama ko na kumain ng ramen para hindi namin masyadong maramdaman yung lamig. So bali, nag-check muna kami ng mga restaurant na pwedeng kainan ng ramen dito sa may malapit para hindi na kami maglakad ng mahaba. Marami rin palang mga fast food and restaurant na merong malapit dito sa Osaka Castle kaya naman hindi ka mahihirapang maghanap kapag gutom ka na. 2 restaurant nga pala yung pinuntahan namin dyan bago kami nakapag-decide kung saan ba talaga kami kakain ng ramen at dito nga namin naisip kumain sa Iki Residence. Around 1,100 yan nga pala yung pinakamurang ramen dito at yun ang specialty nila kaya yun yung in-order namin itong mga kasama ko. Actually, kada restaurant dito sa Japan ay meron silang iba't ibang klase ng specialty ng ramen kaya naman sobrang may i-enjoy mo kapag kumain ka kasi marami kang pagpipilian. And magkakaiba nga pala yung order namin dyan is specialty para matry namin kung ano ba talaga yung mas masarap at sobrang dami nga nung dumating sa amin tong order na to at hindi na namin naubos. And after nga namin kumain
ng kanin ay nadaanan namin tong Stoppy na hindi ko malaman kung ano ba talaga yung pangalan nito pero parang Second Street siya. So chinek nga namin dyan yung mga price kung magkano yung mga binibenta nilang jacket pero pagtingin namin medyo expensive kaya umalis na kami dyan agad. Bago nga kami umalis dito sa may butik na to ay naisipan nitong mga kasama ko na mag-goodbye dito sa CCTV cam. Grabe yung mga trip namin ng mga oras na yan. And pagkatapos nga namin doon ay dumiretso na kami agad dito sa loob ng park para tumingin kung ano pa yung mga pwedeng tignan. Bale, inabot na nga kami dyan ng gabi bago makabalik kaya hindi na kami masyadong nakapasok sa pinaka-entrance kasi ayaw na namin maglabas ng pera kasi may panibagong entrance fee ulit. So since meron naman magagandang ilaw dito sa may labas ay hindi na talaga namin pinush pumasok kasi dito pa lang sobrang ganda na at mag-i-enjoy ka pa. Grabe, sobrang nag-enjoy nga kami ng mga oras na yan kasi pakaramdam namin Pasko na rin dito sa Japan at dahil na din sa mga magagandang ilaw na to. And finally, naisip na rin itong mga kasama ko na umalis na dun sa Osaka Castle at tumiretso na nga pala kami dito sa may Second Street para mag-check ng mga naka-sales na damit. Titingin kasi kami ng mga pang-outfit na susuotin namin sa mga susunod na gala pero pagtingin ko ng price, grabe, sobrang mahal, cannot afford. And dito nga pala sa may area na to, medyo mura yung mga sapatos na binibenta nila, around 300 to 500 yan nga pala pero hindi ako masyadong nagsusuot ng high heels kaya hindi ko na rin pinili. Actually, meron din mga flat shoes pero hindi sa akin kasya at hindi ko rin gusto yung kulay so ayun, hindi na lang ako bumili. And pagkatapos nga nitong mamili ng mga kasama ko sa Second Street ay naisipan na rin naming umuwi. Hanggang dito na lang. Bye!